Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 26, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang paglakas ng bagyong Sikoring at nasa typhoon category na po at taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 175 kilometers per hour. Mamayang hapon ay posible po yan na lalakas pa at maging ganap na po na super typhoon. Sa ngayon ay nasa layo po ng 136 km east ng Calayan o kaya naman po ay 115 km northeast ng Santa Ana, Cagayan. Ngayong araw po hanggang bukas ng hapon ay babaybayin nito ang silangang karagatan ng Cagayan at Isabela na taglay ang lakas ng hangin na posible po na aabot sa 205 kilometers per hour. At bukas ng hapon hanggang sa Lunes ay liliko na po ulit yan pataas at pagsapit po ng Lunes ng hapon o kaya ay gabi ay nasa silangang bahagi na ulit ng Cagayan pero mas malayo na po yan sa kalupaan habang patuloy ang paglakas at posibleng lalakas po yan into 220 kilometers per hour. At pagsapit po ng Martes hanggang Miyerkules ay kikilos na muli yan pa northwestward, pataas, habang patuloy ang paglakas nito at posible rin na maabot na niya ang intensity peak na 240 kilometers per hour. Ito po ay nananatili na banta sa malaking bahagi ng Northern Luzon, lalo na po sa mga isla ng extreme Northern Luzon, pero paalala lamang po na ang forecast na ito ay posible pa rin na magbago lalo na po at nandyan pa rin sa karagatan ang bagyo na ating binabantayan. At maliban kay Bagyong Goring, ay binabantayan rin natin ang LPA na nasa silangan ng ating area of responsibility na mataas rin ang tsansa na maging bagyo sa mga susunod na araw at posibleng malakas ulit ito na bagyo na siyang hahatak sa habagat. At sa lagay po ng ating panahon ngayong umaga sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ay patuloy po tayong makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at posible ang may kalakasan na mga pag-ulan na minsan ay may mga pagbugso ng hangin lalo na po dito sa Cagayan, extreme Northern Luzon, Isabela, Ilocos Region, Central Luzon at maging po silang bahagi ng Cordillera. At dahil po kay Bagyong Goring ay nakataas na po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa may extreme northern portion ng mainland Cagayan, dyan po sa may Santa Ana at Gonzaga, maging po sa extreme northeastern portion ng Isabela sa may Divilacan, Palanan at Maconacon. Signal number 1 naman sa may Batanes, Babuyan Islands, the eastern portion ng mainland Cagayan, sa may Lalok, Gataran, Baggao, Peña Blanca, Santa Teresita, Bugay, Camalanyugan, Apari, Balesteros, Alakapan, and the eastern portion ng Isabela sa may Maconacon, Dinapigue, San Mariano, San Pablo, Cabagan, Tumawini, Ilagan City, Divilacan, Palanan, maging po sa northern portion ng Aurora sa may Dilasag at Kasiguran. Sa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay generally fair weather po tayo, pero dahil sa habagat na hinahatak rin ng Bagyong Sikoring ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Cavite, Legazpi, Mindoro, ilang bahagi ng Kabisayaan at Lanao provinces. At mamayang hapon po, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at posible ang mas malalakas na ulan na ating mararanasan dito po sa Northern Luzon dahil po yan kay Bagyong Goring na patuloy ang paglapit at paglakas. Sa atin namang mga baybayin, dahil po kay Bagyong Goring, ay pinagbabawal na po ang pagpalaot sa mga baybayin po ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan at Isabela dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot sa 2.4 to 5 meters height. Kaiwasan muna natin ang papalaot, lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!